Magandang araw sa ating lahat. Kami nga po pala ang ikalawang pangkat at ang aming tatalakayin ay tungkol sa kasaysayan ng comics. Ngayon, ano nga ba ang comics? Ang comics ay isang grapikong medium na kung saan ang mga salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento. Maaring maglaman ito ng kaunting dialogo sapagkat binubuo ito ng isa o higit pang mga larawan na maaaring maglarawan o maghambing ng pagkakaiba ng teksto upang mapahalagahan. Karaniwang paksang katatawanan ang comics. Lumawak na ang sakop ng anyo ng sining na ito na kinabibilangan ng lahat ng mga uri. Hinahayaan ang mga manunulat na tuklasin ang kanilang sariling ekspresyon. Ang comics pa rin sa lipunang Pilipino ay inihahanay bilang isang kulturang popular. Buhay na pinapagalaw ng comics ang buhay Pilipino sa pamamagitan ng iba't ibang kwentong isinasalaysay nito. Sinasabing ang comics ay inilalarawan bilang isang makulay at popular na babasahin na nagbibigay aliw sa mga mambabasa, nagturo ng iba't ibang kaalaman at nagsulong ng kulturang Pilipino. Ang kultura ng comics ay binubuo ng mga manunulat at dibuhista na napakalawak ng imahinasyon. Ang pagiging malikhain ng mga taga-comics ang nagpagalaw maging sa mga bagay na walang buhay. Ipinakita nila ang hindi nakikita ng iba. Lumikha sila ng mga bagay mula sa wala. Gumawa ng mahika, pinagkabit-kabit ang mga elemento at kahit walang teleskopyo ay ginalugad nila ultimong tuldok sa kalawakan. Ito rin ay isang grapikong medium na binubuo ng dialogo, mga salita at larawan na siyang nagsasalaysay sa diwa ng kwento. Sa Pilipinas, sinasabing si Dr. Jose Rizal ang kauna-unahang Pilipino na sumulat ng comics na pinamagatan niyang Pagong at Matsing. Isang medium ng pagpapahayag na gumagamit ng mga imahe, kadalasan may teksto o iba pang mga anyo ng impormasyon upang magpahayag ng mga ideya o maghatid ng salaysay o kwento. Ngayon naman, dumako na tayo sa mga bahagi ng comics. So, meron itong 5 bahagi. Una, pamagat ng kwento. Pangalawa, larawang guhit ng mga tauhan sa kwento. Pangatlo, kwadro. Naglalaman ng isang tagpo sa kwento. Pang-apat, kahon ng salaysay. Pinagsulatan ng maikling salaysay. At ang panghuli, lobo ng usapan, pinagsusulatan ng usapan ng mga tauhan, may iba't ibang anyo ito batay sa inilalarawan ng dibuhista. Ngayon, dadako naman tayo kay Jolad Santos, isang comics writer at novelist. Nagsulat mula ng Tula at Sanisay sa Taliba, Liwayway, Mabuhay, Filipino Free Press at tagumpay si Jolad Santos bago bumaling sa comics nang maging associate editor siya ng Kislap Magazine na ininatala ng Graphic Arts Service Incorporated. Nang umangat siya sa editorial position ng naturang publication, nahirang siyang mamanutgot ng Pinoy at Silangang Classics noong 1981. Ibinigay sa kanya ang pagiging editor-in-chief ng mga comics ng Gasi. Hindi lang Gasi, maging sa Counterpoint Publication ay hinahawakan din niya ang ganitong position. Ang ilan sa mga nobelang sinulat ni Jolad ay Ang Ina at Aram na lumabas sa Aliwang Comics noong 1982 to 1983. Ang cover illustration ng nobelang Aram ni Jolad Santos na pinagtambalan nila ni Al Cabra at ang kanyang nobelang Ina na si Mar Santana naman ang kanyang katandem niya. Narito ang mga sinulat ni Jolad Santos.
gumamela sa Teens Weekly Comics noong 1982 to 1984 at sinulat mo sa tubig sa nobelang comics noong 1987 to 1988 at Candor na fantasy ang genre at Landong Bakal at kapag nagalaw ang pugad ng ipon na nalatala sa Pinoy Classics noong 1976 to 1977 at marami pang iba. Bilang manunulat sa comics, siya ang kauna-unahang comics writer na nagwagi ng Catholic mass media noong 1979. Naging unang pangulo rin siya ng Comics Operations, Brotherhood at 2 beses na nahalal bilang pangulo ng FAMAS. Lope K. Santos. Ang Lipang Kalabaw ay isang kilalang magasin noong panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Itinatag ito ni Lope K. Santos noong 1907. Naglalaman ito ng mga artikulo at satirikong cartoons na nagbibigay puna sa mga patakaran at paghihimasok ng mga Amerikanong opisyal sa bansa. Ang paglalathala ng magasin na ito ay natigil noong 1909 dahil sa mga sensura at pressure mula sa pamahalaang kolonyal. Ang mga unang serya ng Filipino comics ay lumabas simula ng 1920 bilang page filter sa mga magasin Tagalog. Dalawa sa mga magasin ito ay ang Telembang at ang muling binuhay na Lipang Kalabaw, na nagtataglay ng mga satirikong cartoons laban sa mga Amerikano at mga federalista. Ang dalawang comics na ito ay maaring ituring na nagpagsimula sa mga comics sa Pilipinas. Tony Velasquez ay isang Pilipinong comics o ama ng comics sa Pilipinas sapagkat siya ang panimula na nagpaunlad ng sining sa mga serye ng mga larawang guhit sa bansa. Special Comics noong Oktubre 20, 1952, Pinoy Comics ang Captain Barbell ni Mars Ravelo noong May 23, 1963, Aliwan Comics ng Lastic Man ni Mars Ravelo noong Disyembre 7, 1964. Lubhang matagumpay ang Filipino comics at mula rito nasundan pa ng ibang babasahin, tulad ng Tagalog Classic noong Hulyo 16, 1949, Hiwaga Comics, Oktubre 11, 1950. Ang Filipino comics ay ang mga comics na inilimbag ng Ace Publication na itinatag ni Don Ramon Roses na isang tanyag na tagapaglathala sa Pilipinas o itinuturing na lolo ng Pilipinong comics. Si Tony Velasquez ang nagbigay ng tugmang pangalan nito na naging unang patnugot. Sa unang labas, naglimbag ng Ace Publication ng 10,000 kopya na sa halagang 25 sentimos ay agad naman naubos sa pamilihan. Taong 1986, comics bilang pambansang babasahin. Tinangkilik ng mga Pilipino noon ang comics dahil madali itong maunawaan. Una ay ang hindi nakasasakit ng ulo basahin. Ang magaan na estilo ng pagsasalaysay at ang visual na aspeto ng comics ay nagbibigay aliw sa mangbabasa nang hindi nagdudulot ng pagkapagod sa isip. Pangalawa, madadala kahit saan. Ang comics ay kadalasang manipis at magaan, kaya't madali itong dalhin kahit saan. Nagiging aliwan ito sa mga taong nasa biyahe o naghihintay. Nakapagpapaantok. Minsan, nagbabasa tayo ng comics bago matulog dahil nakakatulong ito sa atin upang magbigay ng kapanatagan at nakaka-relax. Pang-apat, magaganda ang kwento. Maraming mga comics ang may malalim o naka-antig na istorya mula sa pag-ibig at pakikipagsapalaran hanggang sa mga kwentong katatakutan. Pang-lima, magaganda at nakakaaliw ang mga drawing. Ang mga makukulay at detalyadong ilustrasyon ay isang malaking aspeto ng comics na nagdadagdag ng saya sa mambabasa. Pang-anim, murang bilhin. Ang comics ay abot kaya para sa karamihan, kaya't mas malawak ang naabot nito sa lipunan. Nainganyo ang mga mambabasa ng comics sa kadahilan ng ang mga usapan ay sumasalamin lamang sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
May mga salitang balbal tulad ng datong o pera, bebot o babae, datan o matandang babae o lalaki, repa o kaibigan at iba pa. Ang mga vulgar na salita ay piling-pili na isulat sa mga usapan, lalong-lalo na ang mga mura na sadyang tinutulang gamitin ngunit may ilang malalaswang comics o ang mga fly-by-night publications tulad ng Bomba Comics. Tinangkilik din ang comics ng masang Pilipino di kayang makapanood sa mga tanghalan, pelikula at vaudeville tulad ng Ang Panday na unang naithala noong 1976 hanggang 1986 at ang Bomba Comics peak noong 1967 hanggang 1972. Ang pagbagsak ng comics sa Pilipinas noong 1990. Nagsimulang humina ang industriya ng comics sa Pilipinas sa dekadang ito. Unting-unting nawawala ang interes ng mga Pilipino sa pagbasa ng comics. Isang anyo ng media na dati ay naging tanyag sa bansa. Dahil dito, bumaba ang benta at suporta sa mga lokal ng comics. Pag-usbong ng ibang media. Sa paglabas ng mga bagong anyo ng aliwan tulad ng video games, karaoke, text messaging at iba pang electronic media, nagbago ang paraan ng libangan ng mga Pilipino. Ang dating oras at perang ginugugol para sa comics ay napupunta na ngayon sa mga elektronikong media. Ito ang naging isa sa mga dahilan kung bakit nababawasan ang kinikita ng mga gumagawa ng comics. Pag-alis ng mga magaling na komikero. Ang talento ng mga Pilipino sa larangan ng sining, lalo na sa paggawa ng comics, ay napapansin sa ibang bansa, particular sa Amerika. Dahil dito, inalok ng mas mataas na sahod at oportunidad ang maraming Pilipinong komikero sa ibang bansa. Dahil sa mas maganda ang kita, maraming lumipat at magtrabaho sa Amerika, kaya't nababawasan ang mga magaling na komikero sa Pilipinas. Pagkakaroon ng bagong profesyon. Sa pag-usbong ng modernisasyon at pagdami ng iba't ibang profesyon, maraming mga dating manilikha ng comics ay piniling lumipat ng trabaho o tumanggap ng ibang karera. Ang mga editor, publisher at iba pang manilikha ay nawalan ng interes sa paggawa ng comics at napunta sa ibang profesyon. Dahil dito, lalo pang humina ang industriya. Epekto ng pagkawala ng manilikha. Ayon kay Jolad Santos, isang kilalang manunulat at eksperto sa comics, ang pagkawalan ng mga pangunahing manunulat at manilikha ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng industriya ng comics. Kung walang manunulat o gumagawa ng comics, walang magiging bagong content na maibibigay sa mamabasa. Idinagdag niya na hindi tuluyang maapektuhan ng electronic media ang comics kung may mga manunulat pa rin na magsulat at maglikha nito.